Hello! Mabuhay po mga Kadoers TV, mga kapatid at manonood. Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si William Mila ng Doers TV at balik tayo muli para sa bagong update ng ating mahal na Village Park Subdivision. Bago natin simulan ang ating paglilibot at pag-uusapan ang mga bagong balita dito, nais ko pong ibahagi ang ilang mensahe mula sa Biblia na sana'y magbibigay sa atin ng lakas at pag-asa ngayong araw. Ang mga patnubay na banal na pangaral. At kayo naman mangyaring magpasya ng maging matatag. Huwag kayong matakot at huwag din kayong mangamba, sapagkat ang Panginoong Diyos, inyong Diyos ay kasama ninyo sa inyong lahat ng lakbay. Josue 1:9. Dahil sa Kanya ay nabuo ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa, ang mga nakikita at hindi nakikita, mga trono man o mga kaharian, mga Panginoon man o mga pinuno ng lahat ng bagay. Siya ang nagsimula at sa Kanya rin nagwawakas ang lahat. From Colossus 1:16. Alam natin na ang paghahanap o pag-aalaga ng tahanan ay hindi biro. May mga pagkakabigla, pagod at pagdududa minsan. Ngunit tulad ng sinabi ng salita ng Diyos, tayo'y dapat manatiling matatag dahil tayo'y hindi nag-iisa. Ang lahat ng bagay ay nasa Kanyang maayos na plano. Ngayon naman, halina tingnan natin kung ano ang bago sa Village Park Subdivision. Mga pagbabago, mga papabuti at mga bagong pagkakataong maaring makakatulong sa inyong pangarap na magkakaroon ng sariling tahanan. Dagdag na mga patnubay mula sa Biblia. Kung kayo'y nangangailangan ng pagkain, hindi ninyo siya kalimutan. At kung kayo'y mangangailangan ng tahanan, ibibigay niya ito sa inyo. From Job 5:24. Huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong kinabukasan, kung ano ang kakainin ninyo, inumin o isusuot. Hindi ba't ang pagkain at damit ay mas mahalaga kaysa lahat ng mga ito? Ang inyong Ama sa langit ay alam na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Manguna muna kayo sa Kanyang kaharian at sa Kanyang katuwiran at ibibigay sa inyo ang lahat na ito. From Matthew 6:31 hanggang 33. Ang taong matyaga ay magkakaroon ng maraming kayamanan, ngunit ang taong walang pasensya ay mabilis na magkakaroon ng kagipitan. Mula sa Kawikaan 2:1-5. Ang mga talatang ito ay paalala na ang Diyos ay nag-aalaga sa atin mula sa ating mga pangunahing pangangailangan hanggang sa ating mga pangarap na magkaroon ng sariling tahanan. Minsan kailangan lang natin ng pasensya at pananampalataya habang tayo'y nagtatrabaho at nagtitipon para dito. Tungkol sa Village Park Subdivision, ang Village Park Subdivision ay isang lugar na idinisenyo para magbigay ng komportable at ligtas na tahanan para sa mga pamilyang Pilipino. May binubuo ng mga bahay na inangkop sa iba't ibang budget at pangangailangan ng mga mamamayan, mula sa maliliit ngunit maliwalas na mga unit hanggang sa mga malalaking bahay para sa mas malaking pamilya. Ang mga pangunahing bintaheng mayroon dito, una, ligtas at maayos na kapaligiran. Mayroong mga taniman, maayos na daanan at sistema ng seguridad para sa kapayapaan ng isip ng mga naninirahan. At malapit sa mga pasilidad, madaling maabot ang mga paaralan, palengke, ospital at mga publikong transportasyon, kaya't hindi mahirap ang pagbiyahe papunta sa trabaho o sa ibang lugar. At mga espasyo para sa pamilya. Mayroong mga bukas na lugar tulad ng mga parke at lugar para sa mga aktibidad ng komunidad kung saan maaring magsama-sama at magkipag-ugnayan ang mga pamilya. Patuloy na pagpapabuti tulad ng ating pinag-uusapan na update, patuloy na inaaruga ng mga taga-pamahala ng subdivision ng mga kalsada, tubig, kuryente at iba pang serbisyo para sa mas mapaganda pa ang pamumuhay dito. Maraming pamilya na ang nakatagpo ng tahanan dito at ang komunidad ay lumalago ng may pagkakaisa at pagtutulungan sa isa't isa.
talagang isang lugar na pwede nating tawaging bayanihan sa sariling bakuran. Ang kasaysayan ng Village Park Subdivision. Ang Village Park Subdivision ay may makabuluhang kasaysayan na nagsimula noong unang bahagi ng dekada 2000. Noong una, ang lupaing kinaroroonan nito ay isang malawak na bukid na taniman ng mga lokal na magsasaka sa Dasmariñas, Cavite. Ang mga mahalagang yugto ng kanyang kasaysayan noong 2003, isang lokal na kumpanya ng pagtatayo ng bahay ang nakakuha ng karapatan para gamitin ang lupa para sa isang proyekto ng pabahay na makakatugon sa pangangailangan ng mga pamilyang nagnanais ng sariling tahanan. Pinangunahan ito pinangalanan ito na Village Park dahil sa pangako na gawing isang lugar na may maraming berdeng spasyo at parang maliit na parke ng bawat bloke. At noong taong 2005, sinimulan ang unang yugto ng pagtatayo at binubuo ng mahigit 500 houses or 500 kabahay. Maraming pamilya mula sa iba't ibang larangan ng trabaho ang nag-avail at agad itong naging tanyag dahil abot kayang halaga at magandang lokasyon. Noong taong 2010, inilunsad ang ikalawang yugto ng proyekto kasama na ang pagpapagawa ng mga karagdagang pasilidad tulad ng paaralan, palengke sa loob ng subdivision at may malaking parke para sa mga residente. Mula 2015 hanggang ngayon, patuloy na nagdadagdag ang mga pagpapabuti tulad ng sistema sa tubig na mas maasahan sa pagpahawak ng mga kalsada o pagpapalawak ng kalsada at pagtatayo ng mga bagong uri ng bahay para umangkop sa mga bagong uso at pangangailangan ng mga pamilya. Ang 2926 ay isang numero na idinagdag sa pangalan bilang pagkikilala sa opisyal na numero ng proyekto ayon sa tala ng lokal na pamahalaan ng Dasmariñas. Sa paglipas ng mga taon, mula sa simpleng bukid ay naging isang masiglang komunidad na ang Village Park Subdivision, kung saan maraming pamilya ang nagtataglay ng mga alaala at nagtatayo ng kanilang kinabukasan. At ang Village Park Subdivision at kanyang lokasyon at populasyon. Ang Village Park ay matagpuan sa Barangay Langkaan 1 at 2, lungsod ng Dasmariñas, lalawigan ng Cavite sa rehiyon ng Calabar Zone. Ang eksaktong mga coordinate nito ay humigit kumulang 14 degrees, 16 and 58. Hilaga at 120 degrees, 56 and 47 silangan at mga 30 kilometro sa timog ng Maynila. Malapit ito sa ibang mga subdivision tulad ng Pueblo Celio Subdivision at Grand Garden Villas at madaling maabot dahil malapit ito sa mga pangunahing daanan. Ang lungsod ng Dasmariñas kung saan ito matatagpuan ay may sukat na 90.13 km parisukat at ang pinakamalaking lungsod sa Cavite sa laki at bilang ng mga tao. Ang tungkol sa populasyon. Hindi pa available ang eksaktong bilang ng mga maninirahan o naninirahan sa loob ng Village Park Subdivision. Gayunpaman, ang buong lungsod ng Dasmariñas ay may populasyon na 744,511 noong 2024 ayon sa senso na may densidad sa humigit kumulang 8,300 katao kada kilometro parisukat. Batay sa bilang ng mga bahay na itinayo mula noong unang yugto ng proyekto noong 2005. Hinalaang magigit ito ng 1,500 hanggang 2,000 kapamilya na ang nakatira sa subdivision na binubuo ng mga tao mula sa iba't ibang hanay ng buhay tulad ng mga manggagawa, profesional at maliliit na negosyante. Bukod pa rito, mayroon itong sariling maliit na komunidad na may mga pasilidad tulad ng paaralan, palengke at parke sa mga residente. Ang mga kasalukuyang promosyon at bagong bahay sa Village Park Subdivision. Ito ay mga bagong uri ng bahay na available. Marilag Model, Masagana Buhay Model, Pangarap Tahanan Model. At ang mga special na promotion ngayong taon ay ang Bayad Bawi Promo, Pamilya Mula Package or Pamilya Muna Package, libreng mga gamit sa bahay.
At ang mga dagdag na benepisyo, mabilis na proseso ng pagparehistro ng titulo, mga 30 hanggang 40 araw lamang, libreng orientation tungkol sa pag-aalaga ng bahay at pagkakaisa ng komunidad, mga flexible na plano ng pagbabayad, depende sa budget ng mamimili, ang Village Park Subdivision at ang kapaligiran at kalinisan. Ang Village Park Subdivision ay tunay na binibigyang prioridad ang kalinisan, kagandahan at kaligtasan ng kapaligiran para sa mga residente nito. Ito ay idinisenyo para maging isang lugar na hindi lamang tahanan, kundi isang tahimik na at maaliwalas na komunidad. At ang mga pamamahala at bintaheng mayroon sa kapaligiran. Ang berdeng espasyo, bawat bloke ng bahay ay may sariling maliit na parke na may tanim na mga puno tulad ng nara, mahogani at iba pang bulaklak. Ang kalinisan at pagtatapon ng basura. Mayroong takdang oras at lugar para sa pagkolekta ng basura tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ipinagbabawal din ang pagtatapon ng basura sa daan o sa mga kanal para mapanatiling malinis at maayos ang kapaligiran. Mayroon din itong programa ng Recycle, Reuse, Reduce kung saan maaaring ibigay ng mga residente ang kanilang mga gamit na pwede pang gamitin at i-recycle. Ligtas na kapaligiran, mayroong mga tanod na nagpapatrolya sa gabi at sa araw, pati na rin ang mga CCTV camera sa mga pangunahing daanan at pasukan ng subdivision. Ipinagbabawal din ang pagpapaputok ng apoy, pag-iinom ng mga alak at sa pampublikong lugar at ingay na nakakagambala sa kapayapaan ng mga naninirahan. Pag-aalaga sa kalikasan, ang mga kanal at sistema ng paghugas sa tubig ay naging inaarga para iwasan ang pagbaha tuwing tag-ulan. Mayroon din itong mga taniman ng mga halamang makakalinis ng hangin at mga batis na pinapatiling malinis para sa mga isda at iba pang nilalang sa tubig. Bukod pa rito, ang mga residente ay sama-samang nag-ayos ng mga aktibidad tulad ng clean-up drive tuwing buwan ng tree planting activity tuwing Pasko o Araw ng Kalikasan para mapanatili ang kagandahan ng komunidad. Ang Village Park Subdivision ay talagang isang lugar na pinagmamalaki ng mga residente ng Dasmariñas, Cavite. Simula pa noong itatag ito, palagi itong nakatuon sa paglikha ng isang komunidad na puno ng pag-ibig, pagkakaisa at pag-aalaga sa kalikasan. Ang kapaligiran dito ay tunay na pagpahinga ng isip tuwing maglalakad ka sa mga maayos na daanan. Makikita mo ang mga punong nagbibigay lilim, mga bulaklak na namumulaklak at mga bata na masayang naglalaro sa parke. Sa bahagi naman ng pagpapanatili ng kapaligiran, ang mga opisyal ng subdivision ay sama-sama ang mga residente sa pagpapatupad ng mga patakaran tulad ng pagbabawal sa paggamit ng plastic na bag sa loob ng subdivision. Hinihikayat ang mga ito na gumamit ng tela o lalagyan ng pwede pang gamitin. Mayroon din itong mga tambakan para sa mga basurang nabubulok na ginagamit bilang pataba para sa mga taniman sa mga parke. Tuwing buwan mayroong pagpupulong ng mga pinuno ng mga bawat bloke para talakayin ang mga problema sa kapaligiran at mga plano para sa pagpapaganda nito. Ang Village Park Subdivision na hindi lamang isang lugar na may mga bahay. Ito ay isang tahanan na puno ng buhay, pag-asa at pagmamahal sa isa't isa at sa kalikasan. Maraming pamilya na ang nagsimula ng kanilang buhay dito at marami ng ring mga bata ang lumaki at nagtugumpay sa kanilang mga pangarap. Ito'y tunay na isang halimbawa ng kung saan paano maaaring magiging maganda at maayos ang isang komunidad kapag sama-sama ang mga tao na nagtatrabaho para sa ikabubuti ng lahat. Tuwing taon, puno ng saya at kasiyahan ang Village Park Subdivision dahil sa mga pagdiriwang at aktibidad na pinaghahandaan ng buong komunidad. Ito'y para hindi lamang mapapanatili ang pagkakaisa kundi para rin mapapalakas ang ugnayan ng mga pamilya at mga residente. Ang Village Park Foundation Day ipinagdiriwang tuwing ika-15 ng Hulyo para ipagdiwang ang
pagtatag ng subdivision. Mayroong palaro para sa mga bata tulad ng palayok, sack race at palaro ng bola. Para naman sa mga matatanda, mayroong sayawan, kantahan at paligsahan sa pagluluto ng mga lokal ng pagkain. Bukod pa rito, ang nag-aayos din ng mga libre ng pagkain, serbisyo tulad ng libreng check-up ng doktor at libreng gupit sa mga residente. Paskuhan sa Village Park simula noong Disyembre 2008 tuwing unang Sabado ng Disyembre ay may nag-ayos ng malalaking pagdiriwang ng Pasko. Mayroong pag-iilaw ng malaking Christmas tree sa gitna at pangunahing party, pag-awit ng mga kantang Pasko at pagbibigay ng regalo sa mga bata mula sa Paskong ninong at ninang ng komunidad. Mayroon ding itong parada ng mga dekorasyong sasakyan at bahay kung saan binibigyan ng premyo ang pinakamaganda. Ang araw ng kalikasan at palaro ng bayan. Ipinagdiwang tuwing ika-22 ng Abril, araw ng daigdig. Bago magsimula ang mga palaro, mayroong tree planting activity at clean-up drive sa buong subdivision. Pagkatapos noon, magsimula na ang mga palaro para sa lahat ng edad, mula sa larong tumbang preso hanggang sa volleyball at basketball para sa mga matatanda. Nagbibigay din ng mga premyo tulad ng mga halaman, gulay at mga gamit sa bahay para sa mga mananalo. At sa buwan ng Wika Celebration, tuwing Agosto nag-aayos ng mga aktibidad para ipagmamalaki ang ating wika at kultura. Mayroong paligsahan sa pag-awit sa pagsasayaw ng mga katutubong sayaw. Paligsahan sa paggawa ng mga kakanin tulad ng bibengka, puto at kutsinta at mga pagtatanghal ng mga dulang Pilipino. Binibigyan din ng parangal ang mga bata na nakapag-aral ng maraming tula at awiting Pilipino. Minsan sa isang taon, nag-aayos din ng job fair para sa mga residente na naghahanap ng trabaho. Inaanyayahan ang mga lokal na kumpanya at negosyante para mag-alok ng mga trabaho. Tuwing tag-init, nag-aayos din sila ng libreng pa-swimming lesson para sa mga bata sa malapit na resort at mga workshop tulad sa paggawa ng mga handicraft at pagluluto. Mayroon din silang community pantry tuwing buwan ng pinamamahalaan ng mga residente kung saan maaaring kumuha o magbigay ng pagkain at mga gamit na pwede pang gamitin. Ang lahat ng mga kaganapang ito ay pinaghahandaan ng lahat mula sa mga bata hanggang sa mga matatanda dahil ito ay para sa ikasasaya at ikabubuti ng buong komunidad. Ang paglago ng komunidad ng Village Park Subdivision ay hindi lamang makikita sa dami ng bahay o bilang ng mga naninirahan, kundi hinggit sa lahat sa pagiging aktibo at pagkakaisa ng mga residente sa paglipas ng taon. Mga aspeto ng paglago ng komunidad na ito, ang pangkabuhayan na paglago. Noong unang panahon, karamihan sa mga residente ay manggagawa lamang sa mga malalaking lungsod tulad ng Maynila. Ngayon, marami na ring mga residente ang nagtayo ng sariling negosyo sa loob na at malapit sa subdivision. Mula sa maliliit na sari-sari store, karinderya, beauty salon, hanggang sa mga serbisyo tulad ng computer repair at pag-ayos ng bahay. Dahil dito, mas maraming trabaho ang nalilikha para sa mga lokal na tao. Sa edukasyon or educational na pag-unlad, ngayon ay meron ng daycare center para sa mga batang wala pang isip taon at maraming mga estudyante mula sa subdivision ang nakapagtapos ng kolehiyo at nagiging professional tulad ng mga doktor, guro, inhinyero at ang mga abogado. Ang mga nakapagtapos ay minsan din ay bumabalik para tumulong sa komunidad tulad ng pagtuturo ng libre sa mga batang nangangailangan. Tungkol naman sa istruktura at pasilidad ng pagpapabuti noong una, kakunti lamang ang mga pasilidad sa loob ng subdivision. Ngayon, dagdag pa sa palengke at paaralan, mayroon na ring mga tindahan ng gamot, laundry shop, internet cafe at isang maliit na gym para sa mga residente. Patuloy din namang pinapalawak at pinapaganda ng ang mga kalsada, sistema ng patubig at kuryente at mga daanan para sa mas magandang serbisyo.
Sa pagkakaisa at pagkakapatiran, ang pinakamahalagang paglago ng komunidad ay ang pagiging malapit at magkakapatiran ng mga residente. Noong unang panahon, bihira lang mag-usap ang mga kapitbahay. Pero ngayon, mayroon ng mga organisasyon tulad ng Village Park Homeowners Association at ito ay binubuo ng mga kinatawan mula sa bawat bloke na namamahala sa mga gawain at problema ng komunidad. Meron din silang mga grupo tulad ng Mothers Club para sa mga nanay, Youth Organization para sa mga kabataan at Senior Citizens Group para sa mga matatanda. Bawat grupo ay may sariling gawain na nakakatulong at ikabubuti ng lahat. Bukod pa nito, ang komunidad ay lalong lumakas dahil sa kanilang pagtutulungan tuwing may kalamidad o pangangailangan tuwing may bagyo o baha. Sila ay nagtutulungan sa paglilinis, sa pagbibigay ng mga pagkain at damit at pagtulong sa mga pamilyang nasalanta. Dahil sa kanilang pagkakaisa, ang Village Park Celebration ay naging isang halimbawa ng isang maunlad at mapagbigay na komunidad sa Dasmariñas, Cavite. Ang mga pinuno at residente ng Village Park Subdivision ay may mga malinaw na plano para sa pagpatuloy na palakasin at paggandahin ang kanilang komunidad sa mga darating na taon. Lahat ay nakatuon sa mas magandang pamumuhay, mas malakas na pagkakaisa at mas maunlad na kinabukasan. Ang mga plano para sa pag-unlad. Ikatlong yugto ng pagtatayo ng bahay sa susunod na 2 taon. Plano nilang simulan ang ikatlong yugto ng proyekto na magkaroon ng mahigit 800 na mga bagong bahay. Ang mga bagong bahay ay dinisenyo mas eco-friendly, ginamit ng mga materyales na makakatipid sa kuryente at tubig, at bawat bahay ay may sariling taniman ng gulay o vertical garden para hikayatin ang pagtatanim ng mga sariling pagkain. At ang mga bagong pasilidad, plano ng itayo ang isang Village Park Community Center na magkakaroon ng malaking silid para sa mga pagtitipon, isang silid-aralan para sa mga workshop at klase, at isang maliit na palaruan para sa mga bata na bukas kahit na umuulan. Bukod pa rito, plano ring maglagay ng solar street lights sa lahat ng mga daanan para makatipid sa bayarin sa kuryente at mas mapahusay pa ang kaligtasan ng mga residente sa gabi. Ang pangkabuhayan na programa, bibigyang prioridad ang pagpapaunlad ng mga negosyo ng mga residente. Plano nilang magtayo ng isang Village Park Marketplace kung saan maaring ibenta ng mga residente ang kanilang mga produkto tulad ng mga gulay, kakanin, handicraft at iba pang gawang bahay. Mag-ayos din sila ng mga regular na training at seminar tulad ng pagpapatakbo ng negosyo, pagtitipid ng pera at mga bagong paraan ng pagkikitaan. Ang edukasyon at cultural na pag-unlad, plano ring magbukas ng isang Village Park Learning Center na nag-aalok ng libre na klase sa computer, English at iba pang kasanayan na makakatulong sa mga residente na makahanap ng trabaho o palawakin ang kanilang negosyo. Mag-ayos din sila ng mga regular na kultural na pagdiriwang at pagpagawa ng mga paligsahan para ipagpatuloy ang pagpapahalaga ng ating kultura at wika. Pagpapabuti sa kapaligiran at plano din nilang palawakin pa ang mga berdeng espasyo sa subdivision sa pamamagitan ng magtanim pa ng dagdag ng mga puno at halaman sa lahat ng daanan at parke. Magtatayo din sila ng isang sistema ng rainwater harvesting para makalikom ng tubig tuwing umuulan at maaaring gamitin sa pagpapatuwig ng mga taniman. Bukod pa rito, plano nilang gawing plastic-free zone ang buong subdivision sa susunod na 3 taon. At ang mga plano para sa pagkakaisa ng komunidad. Plano ring palakasin pa ang mga organisasyon ng komunidad sa pamagitan ng pagdadagdag ng mga bagong grupo tulad ng Eco Warriors Club para sa mga gustong tumulong sa pag-aalaga ng kalikasan at Volunteer Fire Brigade para sa mga residente na gustong matuto ng mga kasanayan sa paglaban ng mga sunog at pagtulong sa oras ng sakuna.
Mag-ayos din sila ng mga regular na pagtitipon sa lahat ng mga residente para talakayin ang mga plano at problema ng mga komunidad para sa lahat ay may boses at makakasali sa paggawa ng desisyon. Ang lahat ng mga planong ito ay binuo batay sa mga mungkahi at pangangailangan ng mga residente mismo dahil para sa kanila ang Village Park Subdivision ay hindi lamang isang lugar na tahanan kundi isang tahanan na nangailangan ng arugaan at pahalagahan para sa mga susunod na henerasyon. At kung paano makikilahok sa pagpapatupad ng mga plano ng Village Park Subdivision. Malaking pasasalamat ng komunidad na pagnanais mong makilahok. Ang bawat residente na handang tumulong ay malaking bagay para mapatupad ang mga plano ng subdivision. Narito mga paraan kung paano ka maaaring makisali ang mga paraan para makikilahok. Sumali sa Homeowners Association or HOA, pumunta lang sa opisina ng HOA doon sa kanilang opisina. Sumali sa mga organisasyon ng komunidad. Kung ikaw ay nanay, pwede kang sumali sa Mothers Club na nag-ayos ng mga programa para sa mga bata at pamilya. Kung ikaw ay sa kabataan, pwede ka rin sumali sa youth organization na tumutulong sa mga clean-up drive at tree planting activity. Para naman sa mga matatanda, mayroon ding senior citizen group na nag-ayos ng mga aktibidad para sa kanilang kapwa matatanda. Tumutulong sa paghahanda ng mga kaganapan. Tuwing may pagdiriwang tulad ng Foundation Day o Paskuhan, laging nangangailangan sila ng mga voluntaryo para tumulong sa paglilinis ng lugar, paghahanda ng pagkain, pag-ayos ng dekorasyon at pag-aalaga ng mga bata. Maaari kang magpahayag ng interes sa opisina ng HOA o sa mga pinuno ng inyong bloke. Sumali sa mga training at seminar kapag may mga programa tulad ng training na nagpapatakbo ng negosyo o klase ng computer o dapat ding sumali para matuto ng bagong kasanayan. Bukod pa rito, kung ikaw ay may espesyal na kakayanan tulad ng pagtuturo ng pagluluto o pag-ayos ng bahay, maaari kang mag-alok na magbigay ng libre na klase sa ibang residente. At ang mga ambag ng mungkahi o tulong, kung mayroon kang ideya para mapaganda pa ang komunidad, maaari mong ibigay ang inyong mungkahi sa opisina ng HOA o sa mga pinuno ng inyong bloke. Maaari ka ring magbigay ng tulong sa pamagitan ng pagbibigay ng mga butil ng halaman, pagbibigay ng lumang gamit o pwede pang gamitin, o pagtulong sa paglilinis ng kapaligiran tuwing may clean-up drive. Maging bahagi ng mga committee para sa mga plano. Ngayong may mga plano para sa ikatlong yugto ng pagtatayo ng bahay, pagtatayo ng community center at pagpapabuti sa kapaligiran, hinahanap sila ng mga voluntaryo o naghahanap sila ng mga voluntaryong makakatulong sa pagpaplano at pagpatupad ng mga ito. Kung ikaw ay may kaalaman sa arkitektura, lalong mabuti. Ngunit kahit wala kang espesyal na kaalaman, pwede kang tumulong sa mga gawain tulad ng paggawa ng ulat, pagpapadala ng mensahe sa mga residente, o pagtitipon ng datos. Maaari ka ring sumali sa mga grupo ng Village Park Subdivision sa social media kung saan ipinapaalam ang mga darating na aktibidad at pangangailangan ng komunidad. Ang lahat ng tulong, kahit maliit pa man, ay malaking tulong para matupad nating lahat ang pangarap ng ating mas maunlad, mas maganda at mas magkakaisa na Village Park Subdivision. Kasama ka sa aming lahat at pagpapatayo ng mas magandang kinabukasan para sa ating komunidad. Ang Village Park Subdivision ay mahalaga dahil ito ay isang patunay na maaaring magtatagumpay ang isang komunidad kung sama-sama silang nagtatrabaho para sa ikabubuti ng lahat. Ito ay isang lugar na nagbibigay ng pag-asa, tahanan at kinabukasan para sa mga Pilipino. At ito ay patuloy na nagiging mahalaga habang patuloy itong lumalago
at naglilingkod sa mga residente at sa buong lungsod ng Dasmariñas. Mga Kadoers TV, mga manonood at mga kaibigan, ipahintulot na mag-share ulit tayo ng mga piling Bible verses bilang part ng ating pagtatapos ng vlog na ito. Ito ay tungkol sa pagkakaisa at pagmamahal sa kapwa. Mula sa awit 133:1, narito, gaano kaganda at kaayaya na ang mga tao'y nagsama-sama sa pagkakaisa. Mga taga-Efeso 4:2, nagmumulan ng pagkakaisa sa espiritu na may kababaang loob, kahabagan at pagtitiis sa isa't isa sa pag-ibig. At mula naman sa Roma 13:10, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kapwa, kaya't ang pag-ibig ay katuwang ng kautusan. Tungkol sa tahanan at komunidad, mula sa awit 127:1, walang kabuluhan ang pagtatayo ng bahay kung walang Diyos. Walang kabuluhan ang pagising at pagtulog ng mga tao kung hindi sila pinoprotektahan ng Diyos. At mula sa Colosas 3:14, ngunit higit sa lahat, magsukbit kayo ng pag-ibig na siyang tali ng pagkakaisa at ang lubos na pagkakabuklod. At tungkol sa pag-alaga sa isa't isa, mula sa Marcos 12:31, at ang ikalaway katulad nito, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na mas mahalaga pa kaysa dalawang ito. At mula naman sa 1 Pedro 4:8, at higit sa lahat, maging mayaman kayo sa pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. At iyon po ang ating tinalakay tungkol sa Village Park Subdivision at sa ating mga mahal na kapitbahay. Tulad ng sinabi sa banal na kasulatan, narito, gaano kaganda at kaaya-aya ng mga tao'y nagsama-sama sa pagkakaisa, mula sa awit 133:1. Ang tunay na yaman ng isang komunidad ay hindi nasa mga bahay o pasilidad nito, kundi sa pagmamahal at pagtutulungan ng mga naninirahan dito. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Marcos 12:31. Yan po ang pundasyon ng isang maayos at masayang lugar na tahanan. Tandaan din natin na walang kabuluhan ang pagtatayo ng bahay kung walang Diyos, mula sa awit 127:1. Panatilihin nating nasa gitna ng ating komunidad ang ating pananampalataya at pagtutulungan tayong alagaan ang isa't isa. Huwag nating kalimutan na kapag tayo ay nagkakaisa at nag-aalaga sa isa't isa, lumilikha tayo ng isang tahanan na hindi lamang maganda sa paningin, kundi lalo pang mainit at ligtas para sa lahat, mula sa mga batang naglalaro sa labas hanggang sa mga matatandang nakatira sa ating subdivision. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kapwa, kaya't ang pag-ibig ay katuwang ng kautusan, mula sa Roma 13:10. Muli, salamat po sa inyong mainit na pagpapanood. Sana'y magsilbing inspirasyon ito sa inyo na pahalagahan palalo ang inyong sariling komunidad. Magsimula man sa inyong sariling tahanan o sa inyong mga kapitbahay sa tabi, mag-ingat po lagi, manatiling mapagbigay sa kapwa, at laging tandaan na tayo'y magkakapatid sa mata ng Diyos. Hanggang sa muli, God bless us all. Mga kaibigan, God bless Village Park Subdivision. At ang inyong lingkod ulit, si Mr. William Mila ng Doers TV, na nagsasabing maraming salamat po, at sana'y panonoorin ninyo ang susunod pa nating mga vlog para magkaroon tayo ng update sa ating panonood dito sa ating Doers TV. At ang masasabi ko dito sa bandang huli, ciao, salamat po, at sa muli, bye-bye!